Grabe ho talaga itong Marcos Jr. administration, di ho ba? Ngayon wala pa hong ni isa man ay nakukulong, ay pinag-uusapan ho kaagad at pinapalutang ito hong issue na posibleng mapababa ang sentensya o sa sino mang mapapatunayang guilty dito ho sa pagnanakaw, pangungulimbat sa pera ho ng taong bayan na may kinalaman po sa flood control. At ayon po sa report ay pabor daw ang Malacanang at may kapangyarihan kasi si Pangulo Marcos Jr. na magbigay po ng clemency o kapatawaran o pababain ng sentensya ng sino mang mapapatunayan na siya po ay nagkasala. Pero masyadong maaga ho ata ito, mga kababayan, dahil sa ngayon ni isa man wala pa hong nakukulong. Wala pa hong nadidemanda. Dito po sa talagang lantaran ho at kitang-kita natin lahat na nagkamal ho ng bilyon-bilyong piso na pondo, na pera sa lapi ng bayan, ito hong mga opisyal ng gobyerno dito po sa flood control project. Kasi ang sinasabi ho ng Malacanang ay kanilang sinusundan, ito hong panukala ni Senator Lacson na ibalik yung tinatawag niya na retribution plus restitution. Halimbawa, magbalik ka ng 80%, dito po sa flood control, yung mga kickbacks, tapos ay makulong ka ng kaunti na panahon. Grabe ho ito, mga kababayan, wala pa ho nakukulong, gusto na hong bigyan at pababain ng sentensya. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, itong report na ito. Ewan ko lang, baka ma-high blood ho kayo, ako na-high blood Sandali, ito, panoorin nyo itong report na ito na kung saan ay pabor daw ho ang Malacanang na pababaan ang sistensya, mabawi lang ang pera. Ito, panoorin natin. Maaari raw ikonsidera ni PBBM ang pagpapababa sa sentensya ng mga mapatutunayang guilty sa flood control scandal. Pero ito raw ay kung maibabalik ang ninakaw na yaman alinsunod sa mungkahi ni Senator Panfilo Ping Lacson. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Bukas ang palasyo sa suhestyon ni Senator Panfilo Ping Lacson na pairali ng retribution and restitution para sa mga mapapatunayang may sala sa flood control scandal. May kapangyarihan naman daw kasi ang Pangulo na magpataw ng executive clemency and conditional pardon kapag natupad na mga nasasakdal ang anumang i-require sa kanila ng gobyerno. Pero sa ngayon po, lahat po ng mga magagandang suwestyon para po ma-recover natin ang mga nasasabing nanakaw na pondo ng bayan at para mapanagot, ang dapat mapanagot ay bukas po ang Pangulo ang administrasyon patungkol po dyan. Ayon kay Lacson, maaaring ma-recover ng administrasyon ng 26 billion pesos mula sa mga maanumalyang infrastructure projects kung may plea bargaining agreement na ihahain ang gobyerno. Dahil ang Pangulo raw ang umano'y triggering mechanism ng investigasyong ito kasunod ng kanyang State of the Nation address, makabubuti raw para sa administrasyon ng ganitong taktika. Inyo pong napanood, yung report at ang sinasabi ay pabor daw ang Malacanang si Pangulong Marcos Jr. na ibaba ang sentensya. Alam nyo yung mga ganyan na pakagat na ibaba, baka sa susunod talagang di ba, clemency na at bigyan na po ng kapatawaran at tuluyan ng makalusot ito mga nagnakaw sa pondo ng bayan na nagbulsa, mga kababayan, at di ba, pag ganyan ho, talagang magpapatuloy ho nakawan dito po sa ating bansa. Kasi base ho, mga kababayan, dito ho sa panukala ni Senator Ping Lacson, o halimbawa, dito ho sa retribution plus restitution, sabi ho niya, halimbawa, sa uli ng 80% ng flood control o infra kickbacks ay tapos makukulong ng medyo maikling panahon, okay na ho ito. Magnanakaw na lang ho tayo. Halimbawa, magnanakaw ho ako ng 1 billion pesos. 80% ang susoli ko, may 200 million pa ako. Tapos makukulong lang ako ng ilang taon. Yan, kung makikita ho, kung halimbawa, ang ninakaw ko ay nanakawin natin 10 billion, i-declare natin 1 billion lang nanakaw ko Isusoli mo yung 800 million. So, mali ho ito, mga kababayan Tsaka masyado pang maaga. Kapag meron na pong nasentensyahan at nakakulong, siguro pwede ho natin pag-usapan dito ho, di ba? Alam niyo ho, kahit na hindi pag-usapan yung mga pagsusoli na yan kapag napatunayang guilty, yung isang akusado, ay mauobliga po siya na isoli kasi kasama ho yan sa talagang tutugisin po ng gobyerno. Dapat
yung mga ninakaw. Lahat, pati mga ari-arian ho, mga kababayan. Pero ngayon, parang pinapalutang na. Kayo ho, anong pananaw nyo rito? Parang may gusto nang i-absuelto. Parang pinaghahandaan na po yung package, promo, ano ba to? Na kung saan ay magsoli ka, 80%, o absuelto ka, o kulong ka lang ng mga ilang taon. Hindi po dapat ganon. Kayo, ano pananaw nyo rito sa ating mga kababayan? At dito, pwede raw pababain. Pabor daw si Pangulong Marcos Jr. na pababain ang sentensya. Basta magsusoli lang daw po ng pera. Ako ho, mga kababayan, kayo ho, siguro, pabor din ho kayo sa akin, no? Na kung saan ay ako mas gusto ko ho na ipakulong ang mga yan. Ipakulong tapos bawiin yung mga perang ninakaw para magsilbi silang babala sa lahat na lalo na po yung mga opisyal ng gobyerno na mahirap pala magnakaw kasi makukulong ka at mababawi lahat ng mga ninakaw mo. Ganun ho dapat, mga kababayan. O sige, comment na po kayo sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share para lagi po kayong updated dito po sa ating tinatalakay sa mga mainit na issue. Bakit ho masyadong maaga pa ho, mga kababayan? Wala pa nga hong paglilitis wala pa nga hong natutukoy kung sino kakasuhan tapos ngayon, yung pagpapababa sa sentensya ang pinag-uusapan na, mga kababayan, at dinampot ho nila. Ewan ko lang kung pinag-usapan na ho yan, mga kababayan, na magpapakawala ng mga ganitong anggulo. Si Senator Ping Lacson na 80% pwede isole, tapos isole yung ninakaw, tapos kulong ng konti o ayos ng buto-buto. Hindi po yan. Kayo, payag ho ba kayo, mga kababayan, na ganon, basta't isoli ang pera, ayos ng buto-buto, babaan ng sentensya o mabigyan po ng clemency o kapatawaran ng Pangulo? Ako, hindi ako papayag, mga kababayan. At dapat manaig ho ang batas, ipakulong yung mga nagnakaw, at bawiin ang lahat ng mga ninakaw, mga kababayan. Di po ba? Okay, so yun lang po. At lagi ho kayong sumubaybay dito po sa ating palatuntunan. Ulitin ko, subscribe na po kayo at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.